May isang tanong na bigla na lang sumasagi sa isip kapag nawalan ka ng trabaho. Ano na ngayon? Hindi siya dramatic na tanong. Tahimik siya, mabigat. Parang may humigop ng hangin sa dibdib mo. Bigla mong naramdaman na parang huminto ang oras pero ang bills mo tuloy-tuloy pa rin. Ang mundo parang walang pakialam. Ikaw lang ang naiwan. Hawak ang isang email o tawag na nagsabing, "We're letting you go." At dito nagsisimula ang problema. Hindi lang dahil wala ka ng sweldo. Hindi lang dahil kailangan mong maghanap ulit ng trabaho. Ang mas masakit ay ang tanong sa sarili, may silbi pa ba ako? Dito pumapasok ang stoicism, hindi bilang pampalubag loob, kundi bilang praktikal na paraan para manatiling buo ang isip mo habang nagugunaw ang paligid mo. Ang stoicism ay hindi tungkol sa pagiging manhid. Hindi ito tungkol sa pag-arte na parang okay lang kahit hindi. Ang stoicism ay tungkol sa pagharap sa realidad ng malinaw, walang ilusyon, pero may dignidad at direksyon. At kung nawalan ka ng trabaho, isa ito sa mga panahong pinakakailangan mo ang ganitong klaseng pag-iisip. Balikan natin sandali ang sitwasyon. Nawalan ka ng trabaho. Anong unang reaksyon ng utak? Panic, takot, overthinking. Bigla mong binibilang ang savings mo, iniisip mo ang utang, iniisip mo ang sasabihin ng pamilya mo, iniisip mo kung saan ka nagkamali. At sa gitna ng lahat ng yan, may boses sa ulo mo na paulit-ulit sinasabi, failure ka. Ang Stoics, tulad ni Epictetus at Marcus Aurelius, may malinaw na prinsipyo. May dalawang uri ng bagay sa mundo. May mga bagay na kontrolado mo at may mga bagay na hindi mo kontrolado. Simple pakinggan pero sobrang hirap isabuhay, lalo na kapag emosyonal ka na. Ang pagkawala ng trabaho ay kadalasan wala sa kontrol mo. Pwedeng restructuring, pwedeng cost-cutting, pwedeng may mas murang pinalit, pwedeng may politika. Pero ang utak mo ayaw tanggapin yan. Gusto niyang humanap ng kasalanan at kadalasan ikaw ang itinuturo niya. Sa Stoic philosophy, malinaw ang punto. Hindi ka nasusukat sa mga pangyayaring hindi mo kontrolado. Ang nasusukat ay kung paano ka tutugon. Hindi ka hinuhusgahan ng universo dahil nawalan ka ng trabaho. Pero hinuhusgahan ka ng sarili mong isip kapag pinaniwalaan mo na ang pangyayaring iyon ay katumbas ng halaga mo bilang tao. Dito, pumapasok ang psychological insight. Kapag nawalan tayo ng trabaho, madalas nasisira ang identity natin. Lalo na sa kultura natin bilang Pilipino, kung saan ang tanong na anong trabaho mo ay parang shortcut para malaman kung sino ka. Kapag nawala yan, parang nawala ka rin. Ang Stoicism teaches us na ang identity mo ay hindi dapat nakaangkla sa isang titulo. Ang trabaho ay role, hindi pagkatao. Kapag ginawa mong buong identity ang trabaho mo, bawat pagkawala nito ay parang personal na kamatayan. Pero kung titignan mo ito bilang isang role na natapos, masakit pa rin pero hindi ka tuluyang guguho. Isipin mo si Marcus Aurelius. Emperor siya ng Rome, pinakamakapangyarihang tao noong panahon niya. Pero sa journal niya, paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili niya na kahit ang pagiging emperor ay pansamantala, na isang araw mawawala rin yan. Kung kaya niyang tanggapin yon, bakit tayo nahihirapang tanggapin na ang trabaho natin ay pansamantala rin? Isa sa pinakamahalagang Stoic lesson kapag nawalan ka ng trabaho ay ito. Huwag mong dagdagan ng sakit. May sakit na dala ang pagkawala. Natural yan, pero kadalasan dinadagdagan natin ito sa pamamagitan ng mga kwentong ginagawa natin sa ulo natin. Wala na akong future. Napag-iwanan na ako. Hindi na ako makakabangon. Ang Stoics would say, ang pangyayari ay neutral. Ang interpretation mo ang nagpapahirap. Hindi ibig sabihin nito na i-deny mo ang sakit. Ang ibig sabihin, huwag mo itong palalain gamit ang imahinasyon mo. Psychologically, ito ay tinatawag na cognitive distortion, catastrophizing, mind reading, all or nothing thinking. At interestingly, libu-libong taon bago pa nauso ang modern psychology,
Tinuturo na ito ng Stoics sa ibang salita. Halimbawa, kapag sinabi ng isip mo, wala na akong silbi, tanungin mo, totoo ba yan o emosyon lang yan? May ebidensya ba? O takot lang yan na nagbibihis bilang katotohanan? Ang Stoic practice ay hindi pag-iwas sa emosyon, kundi pag-obserba dito. Yung parang sinasabi mo sa sarili mo, okay, nararamdaman ko ang takot, pero hindi ibig sabihin na totoo lahat ng sinasabi ng takot. Isa pang mahalagang Stoic idea ay voluntary discomfort. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap sa sarili. Ito ay tungkol sa pag-alala na kaya mong mabuhay kahit mas kaunti. Kapag nawalan ka ng trabaho, automatic kang napipilitang mag-adjust. Mas konting gastos. Mas simple ang buhay. Nakakatakot ito pero may kapangyarihan din. Kapag naranasan mo na kaya mo palang mabuhay kahit wala ang dating sweldo, nababawasan ang takot. At kapag nabawasan ang takot, mas malinaw kang mag-isip. Sa psychology, ang takot ang kalaban ng rational thinking. Kaya ang Stoicism ay parang mental training para manatiling malinaw kahit nasa gitna ka ng uncertainty. May isang Stoic concept na tinatawag na amor fati o pagmamahal sa kapalaran. Hindi ito passive acceptance, hindi ito bahala na. Ito ay ang mindset na kahit ano ang nangyari, gagamitin mo ito para umunlad. Kung nawalan ka ng trabaho, pwedeng sabihin mo, bakit sa akin? O pwedeng sabihin mo, sige, ano ang itinuturo nito? Hindi ibig sabihin na gusto mo ang nangyari. Ibig sabihin, hindi mo sasayangin ang aral nito. Sa psychological terms, ito ay growth mindset. Ang kakayahang makita ang adversity bilang training ground, hindi bilang verdict sa kakayahan mo. Ang Stoics ay naniniwala na ang karakter ay hinuhubog sa kahirapan, hindi sa comfort. Isipin mo ang isang espada. Hindi ito tumitibay sa malambot na unan, tumitibay ito sa apoy at hampas. Ganun din ang tao. Ang pagkawala ng trabaho ay apoy, masakit. Pero pwede kang matunaw o pwede kang tumibay. Isa pang mahalagang lesson, huwag mong i-define ang sarili mo base sa opinion ng iba. Kapag nawalan ka ng trabaho, madalas may hiya. Ayaw mong magkwento. Ayaw mong magpakita. Kasi pakiramdam mo may tingin na ang iba. Ang Stoics would remind you, hindi mo kontrolado ang opinyon ng ibang tao. At kahit anong gawin mo, may masasabi at masasabi sila. Psychologically, kapag nakafocus ka sa validation ng iba, lalong bumabagsak ang self-esteem mo kapag may setback. Ang Stoic approach ay ibalik ang focus sa sarili mong prinsipyo. Tanungin mo, ginawa ko ba ang makakaya ko? Naging tapat ba ako? Natuto ba ako? Kung oo, sapat na yan. Ang trabaho ay external. Ang character mo ay internal. At ayon sa Stoicism, ang tunay na yaman ay ang hindi pwedeng tanggalin ng kahit anong kumpanya. Sa gitna ng unemployment, may isang tahimik na kalaban, inertia. Yung pakiramdam na parang wala kang lakas gumalaw, ito ay hindi katamaran, ito ay emotional exhaustion. Ang Stoics would suggest small, deliberate actions, hindi grand plans, hindi bigla ang life overhaul, maliit na hakbang araw-araw. Sa psychology, ito ay behavioral activation. Kahit maliit na kilos, nakakatulong para bumalik ang sense of control. Magising sa tamang oras, maglakad, mag-aral ng bagong skill, mag-apply sa isang trabaho. Hindi para agad may mangyari, kundi para ipaalala sa sarili mo na may galaw pa ang buhay mo. May isang linya si Epictetus na parang sinulat para sa mga nawalan ng trabaho. It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Madalas ginagamit ito bilang quote sa poster, pero kapag inisip mo talaga, mabigat siya. Ibig sabihin, kahit hindi mo pinili ang sitwasyon, may responsibilidad ka pa rin sa response mo. At dito tayo papasok sa pinakamahalagang bahagi. Ang oras ng pahinga ay hindi oras ng pagkasira. Hindi ka worthless dahil wala kang trabaho ngayon. Nasa pagitan ka lang ng mga chapter. At ayon sa Stoicism, ang tao ay hindi natatapos sa isang kabanata.
Psychologically, kailangan mo ring bigyan ang sarili mo ng compassion. Hindi ka robot, hindi ka machine. Normal na malungkot, normal na matakot. Ang stoicism ay hindi pag-suppress ng emosyon, kundi paggabay dito. Kapag tinignan mo ang stoicism ng mas malalim, mapapansin mo na hindi ito cold philosophy. Ito ay deeply human. Inaamin nito na may sakit. Inaamin nito na may loss. Pero pinipili nitong hindi magpaalipin sa mga ito. Habang naghahanap ka ulit ng trabaho, habang inaayos mo ang direksyon mo, pwede mong tanungin ang sarili mo ng stoic question. Ano ang nasa kontrol ko ngayon? Hindi buong future. Hindi ang hiring manager, hindi ang ekonomiya, pero ang effort mo, ang attitude mo, ang integridad mo. At minsan, sapat na yon para makabangon ka muli. Sa huli, gusto kong iwanan ka ng isang tahimik na paalala. Ang pagkawala ng trabaho ay hindi katapusan ng kwento mo. Isa lang itong eksena. Hindi mo kontrolado kung bakit ito nangyari, pero kontrolado mo kung anong klasing tao ang lalabas pagkatapos nito. At kung nasa gitna ka ngayon ng uncertainty, kung pakiramdam mo ay nawawala ka, tandaan mo ito. Ang isang taong marunong tumayo kahit walang kasiguraduhan ay mas matibay kaysa sa isang taong kampante lang kapag sigurado ang lahat. Huminga ka. Ayusin mo ang isip mo, isang hakbang sa isang araw. Kung nakatulong ang usapang ito sa iyo at gusto mo pa ng mga ganitong pagninilay tungkol sa buhay, trabaho at mental strength, mag-subscribe ka lang sa channel na ito. Salamat sa panunood at tandaan mo na matuto kang magpakatatag.